Hello and welcome to Agripreneur. My name is Micah Valero Calo and today pag-uusapan po natin ang propagation ng mga carnivorous plants. Marami pong paraan para magpadami ng carnivorous plants, pero ang mga simpler ways to go about it would be through cuttings or leaf pullings or through seeds. So, since ang mga carnivorous plants na meron ako ay pitcher plants, sundews, at Venus flytraps, pwede natin simulan ang mga pwede nating patubuin from seeds. Lahat po sila, pwede naman through seeds. Pero, ang ways po na makuha yung seeds na yun po yung medyo complicated. Pagdating po sa Venus flytraps at saka sa pitcher plants, kailangan mo ng mga male and female na plants para sila'y mapollinate, sila'y makagawa ng flowers na gumagawa ng seeds. Ngayon, meron naman pong mga sundews na mas madaling padamihin kasi yung mga seeds nila self-pollinating kung tawagin. Ibig sabihin, wala ka nang kailangan gawin, hayaan mo lang matuyo yung mga bulaklak, gumagawa sila ng sarili nilang seeds. Once natuyo sila, yung mga seeds sila na parang alikabok lang ang itsura, pwede mo silang itap sa papel or sa plastic. Pwede mo silang i-spread lang sa planting media. Tapos within 3 months, may makikita ka ng mga bagong seedlings depending on the seeds that you sowed. When it comes naman po to something na mas mabilis magpa-propagate, leaf pullings for sundews and for Venus flytraps, ibig sabihin naman po nito, yung mga dahon po nila na may halong konting rhizome or may halong konting parte ng gitna nila, pwede natin tong hilahin ng konti, kaya leaf pulling. Pwede natin tong isaksak or ilatag sa planting media natin. Within anywhere between 3 weeks to 1.5 months, may makikita kang mga bagong halaman na tumutubo na. Pagdating naman po sa mga pitcher plants na malalaki talaga pag tumubo, meron naman po tayong tinatawagan na chop and prop. Ibig sabihin po nito ay kailangan natin ng lakas ng loob para putulin yung mga pitcher plants natin. Tapos, once tinanggalan sila ng mga dahon at ng kanilang mga pitchers, kung meron, isasaksak lang nila natin sa isang pot with the proper planting media. Ilalagay sa isang plastic bag para malakas ang kanyang humidity. Hahayaan lang natin siya sa isang brightly shaded area. Eventually, depending on the kind of pitcher plant, baka makikita ka ng mga little leaves na tumutubo. Ibig sabihin po nito ay nakadevelop na siya ng roots. Siya ay magiging bagong halaman. Meron naman pong isang paraan kung tawagan ay division. Ito po ay medyo mahirap tansyahin kasi ibig sabihin po nito, hihintayin natin yung halaman na bumuo ng sarili niyang baby plant mag-isa. Nangyayari po ito sa mga Venus flytraps, sundew at pitcher plant. Ang problema lang po, hindi siya sobrang reliable kasi hindi lahat ng mga varieties ng carnivorous plants kusang gumagawa ng division. Based on my experience, since ako mismo nagpapatubo from cuttings or leaf pullings or from seeds, this can be anywhere from 1 year to 3 years, lalo na depending sa mismong cultivar or mismong variety ng carnivorous plant. Ang pinakamahabang path to maturity from seed to adult plant ay Venus flytrap at ibang varieties ng pitcher plants. Since once tumubo sila from a tiny seed, it can take them years to grow to the sizes that I propagate them from. But, on the other hand, meron tayong isang method of propagation na ako mismo hindi ko ginagawa, but I have friends who do. Tissue culture naman po ito. Ang mga plants po that are propagated through tissue culture, grown in a laboratory under sterile conditions, mas mabilis silang tumubo kaysa sa mga plants na naturally propagated to pullings, seeds, or divisions. Kailangan talaga ng patience to propagate carnivorous plants kasi by default, hindi sila talaga mabilis tumubo.
Pero once may nakita ka ng mga maliliit na may kulay sa planting media mo, malaking chance na yon na magkakaroon ka ng maraming carnivorous plants. Kailangan mo lang siguraduhin na hindi sila matutuyo. So, laging dapat may available na water. Siguraduhin lang din na may access sila sa light once sumuloy na sila para yung kanilang growth through their new leaves tuloy-tuloy na. And then eventually, and ito yung special sa carnivorous plants, once may nakita ka ng mga traits kung paano sila makakakain, for example, sa mga pitcher plants, meron na silang mga pitchers na may bibig, pwede mo na silang pakainin at lalong bibilis ang growth nila.